Nako, eto, nakakahiya po, ano, mga kabida. Ito kong ginawa po ni House Prosecutor Leila de Lima, ano po. Kahapon po, mga kabida, sa resumption po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ano. Magtakin nyo, out of order na po Lumihis. Kaya ang ginawa po, mga kabida, pinatigil po ng presiding officer, ano, na si Senator Chis Escudero, ito kong si de Lima sa kanyang opening statement, ano, mga kabida. Bakit po pinatigil? Dahil instead na magkakaroon po siya ng introduction doon ho sa kanyang article na ipepresenta, mga kabida, ito kong confidential funds, ano, mga kabida, at sa kanyang witness, nagkaroon po siya ng conclusion of fact and law. Okay? Kaya nag-object po itong defense at sinustain po, makabida ng presiding officer na si Senator Chis Escudero. Okay? Eto, pakinggan muna natin itong very embarrassing po, ano, na ginawa, makabida ni Prosecutor Leila de Lima. Missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. with the permission of the Honorable de Lima, yes, Counsel for Your Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable de Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the Honorable de Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning, it was okay, Honorable de Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable de Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable de Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable de Lima, and call your witness. Ayon. Nakakahiya nga, di ba, mga kabida? Pinagsabihan po. Okay? Aside na pinagsabihan, pinatigil na po. Okay? Ito hong si de Lima, sa kanyang opening statement, pinawawind up po, ano, mga kabida, ni Senator Chis Escudero. Dahil out of order na po, ano, mga kabida, ito hong si Prosecutor de Lima, ano po. Okay? Supposedly, hindi ho dapat ginawa yun, ano, ni de Lima, dahil unang-una po, introduction pa lang yun, mga kabida. Kaya nga tinawag po na opening statement, kasi introduction. Introduction ng article na kanilang iprepresenta po, mga kabida, no? Ito hong confidential funds. Okay? At introduction po, ano, mga kabida, ng kanyang witness o testigo. Pero ang ginawa, biglang nagkaroon po ng conclusion of fact and law. Para bang siya na po yung nagsasalita po, ano, on behalf sa kanyang witness, mga kabida. Okay? Kaya yun, sinita po, ano, ng defense. At buti na lang po, sinustain po ng presiding officer po, ano, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna ito kong article, ano, mga kabida, ni Attorney Anthony Ludalvi Vista. Meron din siyang puna, ano, dito sa ginawa po ni de Lima, no. Ang sabi po niya dito, very embarrassing daw. Okay? Yung nangyari po kahapon, ano, kung saan po pinatigil po ng presiding officer ito kong si de Lima to continue her opening statement po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Ang titulo po ng kanyang article dito, ano, mga kabida, de Lima was stopped during her opening statement by Anthony Ludalvi Vista. Ayan. One of the most significant moments in today's Senate impeachment, ibig sabihin kahapon po ito, ano, mga kabida, okay, happened during the opening statement of Leila de Lima. Okay?
While presenting the prosecution's case, defense counsel attorney Michael Wesley Pua objected, arguing that she was already making conclusions of fact and law. The presiding officer Escudero sustained the objection, instructed the prosecution to stay within the proper scope of an opening statement, mga kabida. And the defense later made a continuing objection. This was an embarrassing moment for Prosecutor De Lima. Instead of continuing her opening statement uninterrupted, she was stopped after the presiding officer agreed with the defense objection, mga kabida. So, yun yung nangyari po, Okay? Ang sabi po dito ni Attorney Vista, an opening statement is not the time to decide the case. Totoo po yun. Ang nangyari po, nagkaroon po ng konklusyon. Pagkakalam ko lang po, mga kabida, na ang conclusion po, okay, to decide the case ay hindi ho para sa prosecution yon. Para ho sa senator judges po yon, mga kabida. Ang tanging lang pong trabaho po ng prosecution is to present the case, mga kabida. An opening statement is only an introduction. It tells the impeachment court what the evidence is expected to show. It is not the time to argue that certain facts have already been proven or that the law has already been violated. So, hindi ho sinasabi dyan sa opening statement, mga kabida, na ang respondent na si Vice President Sara Duterte, okay, base sa ebidensya po, mga kabida, napapatunayan, okay, na meron po siyang ginawang paglabag ho sa batas. Hindi po ganun. Okay? Pwede ho siyang gawin, mga kabida, during the offer of evidence. Pero, yun opening statement introduction yun, mga kabida. Mali po doon si De Lima, Kaya nakakahiya po yun, mga kabida. Kasi alam naman po yan dapat ng mga abogado, Okay? At saka nakakahiya yun dahil in national TV, mga kabida. Okay? Sa harap mismo ng publiko, isinita po, okay, ng presiding officer ito kong si De Lima, Maliban sa sinita, pinatitigil po Yun yung nakakahiya po, mga kabida. Those questions can only be answered after the witnesses have testified. The documents have been presented and both sides have completed their cases. Okay? A prosecutor should not testify for the witnesses. Ang nangyari, mga kabida, parang siya na po yung nag-testify on behalf of her witnesses po, mga kabida. Okay? What a prosecutor starts making conclusion of fact before any witness has testified, the prosecutor begins speaking for the witnesses instead of allowing them to speak for themselves. Kaya nga tinawag yan, nag-testigo o witness dahil sila po, mga kabida, ang dapat ho magsalita. Magtatanong lang po ang prosecutor, okay, sa isang direct examination, mga kabida, or cross-examination, pero hindi ho sila magsasalita on behalf of the witnesses. Ito yung pagkakaintindi ko po, mga kabida. The witnesses are the ones who should establish the facts under oath. The prosecutor's duty is to present those witnesses, not to replace them. Okay? So, malinaw po, mga kabida, So, yun yung nangyari ho sa impeachment trial po kahapon, ni Vice President Sara Duterte, kung saan po ay inumpisahan na po, mga kabida, ito kung Article 1. Pangalawang article po ito na prinesenta po, mga kabida, ng prosecution team. Okay? Matapos po ang Article 4, which was the grave threat, mga kabida. Okay? So, yon ang nangyari. Nakakahiya sa panig po ni De Lima po, mga kabida. Actually, nakakahiya talaga yon, Mantakin nyo pagsabihan ka ng presiding judge na huwag mong gawin yan. Okay? Pinaalalahanan na kita kanina. Di ba? She was warned earlier na huwag dapat mahaba yung kanyang opening statement. Okay?
So, ang ginawa, instead na mahaba, nag-conclude na, mga kabida. Parang hinatulan na po niya, ito kung si Sara Duterte na guilty na lumabag po sa batas, mga kabida, po. Okay? So, yun po, dapat magsilbi po ng lesson yun, hindi lang po para sa prosecution, kundi para din sa defense, mga kabida. Pag sinabi pong opening statement, opening statement lang po. Wag hong haluan po, mga kabida, ng conclusion. Alright? Kasi, gaya ng sinabi ko po kanina sa inyo, mga kabida, ang conclusion po ay hindi ho para sa prosecution yan, kundi para yan sa mga senator judges. Sila yung magkukonclude, mga kabida, kung ang lahat ng iprenesenta po na ebidensya, testigo, mga kabida, ng prosecution at yung defense, mga kabida, ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, okay? Kung meron bang sapat na basihan, mga kabida, para po masasabi hong guilty ito kung si Sara Duterte, mga kabida, sa bawat article po na inihain dyan po sa Senate Impeachment Court. Hindi po ang prosecution. Okay? Baka naman po nakalimutan po ni De Lima na hindi na po siya senador. Okay? Hindi po siya judge, kundi prosecutor po, mga kabida. Which is, ang tanging trabaho po nila, mga kabida, is to present the case, the evidence, and the witness po, mga kabida. Kaya naalala ko po yung sinabi po ni Attorney Michael Pua po, mga kabida, na dapat po, fair play po ang labanan. Patas po, mga kabida. Wag hong payagan po ng impeachment court yung ganung klaseng unfair practice, mga kabida. Alright? Doon pa lang sa opening statement po ni Prosecutor De Lima, malinaw na po, na bias na po, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, mga kabida, yung previous vlog ko po, ito ding si Attorney Anthony Ludalvi Vista po, nagsabi, na ang prosecutor po ay hindi ho dapat bias. Okay? Although, siya po ang magpo-prosecute, mga kabida, sa respondent, pero meron pong kakibat po, mga kabida, na pagprotekta din sa karapatan ng respondent, mga kabida. Diba? Pero ang nangyari, wala all out. Okay? At hindi lang po all out of order pa, mga kabida. Kaya yun, sinita. Pinatigil. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito sa ginawa po ni De Lima, mga kabida? Yung nakakahiya niyang action po, mga kabida, yung ginawa po niya, na nagbigay po ng conclusion instead na opening statement lang po, introduction, mga kabida. Pero nagkaroon po ng conclusion of fact and law. Kaya, yon ang nangyari. Napahiya po, mga kabida, matapos pong sitahin at pinatigil po, ni Presiding Officer Chis Escudero. For your comment and for your opinion po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.